dear beloved, Boss Mike, Cervera. Mga kababayan ko, grabe ito. Oo, matindi. Mas matindi pa ho. Oo, mas matindi pa ho sa nang iwan na jowa nyo. Grabe. Eto na mga kababayan. Sara Buday, Barado ka. Yusek Castro, pasok. Utang ng Pilipinas? 16 trillion. Yes, 16 trillion ang utang ng Pilipinas. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng Administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Ayan, mga kababayan, tulad po niyan, kita nyo naman, pati ba naman yung utang, ano po, nagkwentahan. Itong si Buday, mga kababayan, abay sinabi naman na magkano na utang ng Pilipinas? Magkano na utang ng Pilipinas? Eka ng eka, paulit-ulit, mga kababayan. Abay mga kababayan, nakalimutan niya yata na naging pangulo yung tatay niya. At yung tatay niya ang nagbaon ng husto ng utang ng Pilipinas mula kay Aguinaldo at sa kanya, mga kababayan. Mula kay Aguinaldo at kay Pinoy na pinalitan niya, mga kababayan, dinoble niya mahigit yan. Tapos ngayon nagsasalita si Buday na para bang napaka-inosente nila. Di po ba mga kababayan, pagkakaisipin nyo maigi, si Digong na tatay niya umutang ng doble-doble. Wala man lang tayong makita na mega project. Pag malaki nyo naman kung meron na, mga kababayan, anong mega project ang nagawa ni Digong? Pagkaisipin yung maigi yan, mga kababayan. At ngayon, mga kababayan ko, siyempre ang Pangulo, maraming proyekto. Baka hindi nyo nakikita lang. Subway, pabahay, at kung ano-ano pa. Sukdulan, mga kababayan, itong ating mga magsasaka ay bilyong-bilyong salapi ang inabswelto niya. At hindi lang po yan, kalsada at tulay. Ano po? At hindi lang po yan, mga kababayan. Mga internet, tulad yan sa Marawi. Alam niyo po ba Marawi ngayon, mga kababayan? Oy, Buday, makinig ka sa akin Si Buday po kasi, mga kababayan, abay talagang mahina ulo niya. Kung inyo maalala, ang Marawi ay pinulbos ng tatay niya. Tatay niya may gawa niyan, mga kababayan. Kung bakit ganyan naghirap ng husto yan. Bakit nagkaroon ng gera, Sara? Nagkaroon ng gera sa Marawi nang dahil sa tatay mo. Anong ginawa ninyo? Di ba? Anong ginawa ninyo? Iniwan nyo na lang na basta-basta. Matapos magkaroon ng gera at napulbos ang mga tahanan, gusali at marami pang iba na pangkabuhayan ng ating mga kababayan dyan, alam nyo bang ginawa ni Digong? Iniwan niya. At ngayon, mga kababayan, si Pangulo, si Pangulo pumunta ron para isaayos ang Marawi. Binigyan ng magandang pagsasaayos para makapagsimula mga taga Marawi. Ang Marawi, nilagyan ng libreng internet. Hindi ba alam ni Buday yan? Ang tatay mo pumunta ng Marawi para magwasak. Si Pangulong Bongbong Marcos pumunta ng Marawi para mag-ayos. Ang kapal talaga ng mga mukha nyo. Ano po, mga kababayan? Matindi. Sa tindi ng mga pagmumukha na itong mag-ama na to. Biruin ninyo, style talaga nila na kung ano yung kanilang mga kasalanan, ibibintang kay Pangulong Bongbong. Ganon. No? Sa mga hindi po nakakaalam, sabi nga ni Olive Macapagal,
nilagyan ng ospital, paaralan. O, kita nyo, lahat ng mga pangangailangan na agad-agaran dapat meron sila. Lahat yon sinolusyonan ni Pangulong Bongbong. Name it, ika nga. Kung gusto nyo pang banggitin lahat, nandun na. Si Pangulong Bongbong Marcos, iba talaga, no? Pero meron bang nakakaalam? Iilan lang sa inyo. Bakit? Si Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya kailangang ipagmalaki yung ginagawa niya. Ibang tao na nga eh. Vlogger na nga lang nagmamalaki eh. Oh, si Digong, ultimo utot niya, may nakasunod na camera. Ultimo paghingat, pagmumura niya, abay, pinapublish nila. Bakit? Kasi daw mga kababayan, yun daw ang gusto ng mga bobot tatanga-tanga. Presidenteng manyakis na mura ng mura. Tama po ba? Yun po ba mga kababayan? Abay, tapos sisigaw kayo ng pagbabago. Pagbabago. Okay ng pagbabago na yan. Ano klase pagbabago gusto nyo? Isang manyaki sa entablado, pinagmalaki nyo. Di ba? Nagmumura yung pinagmamalaki nyo rin. Kaya yung buhay ko. Saan nakakita? Ano ba natitirang mga dignidad at kabutihang asal pa sa inyong mga inyo? Oo! Iset eh. Gigigil ako. Sorry naman ho mga kababayan ko. So yan mga kababayan. Isa ho yan sa pambabara ni Atty. Claire Castro. Pakinggan natin uli. Magkano na po ang utang ng Pilipinas? 16 trillion. Yes, 16 trillion ang utang ng Pilipinas. Kita nyo, 16 trillion, yes, ang utang ng Pilipinas. So ano ngayon, Sara? At least si Pangulong Bongbong, marami kaming nakikita. Nakikita kaming mga mega project, di ba? Hindi mo nakikita. Bakit? Kasi ang mukha mo, natatabunan na ng balat mo. Buksan mo. Hukayin mo yung mga ukil-ukil ng mata mo para makita mo lahat yung progreso at mga proyekto. Hindi basta-bastang proyekto tulad ng proyekto ng tatay mo. Di ba mga kababayan? Sige, tuloy. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. Yan. Alam nyo kasi mga kababayan, yung kanilang deliver, hindi nila pinapaliwanag kung ano ba yung 16 trillion. Kasi gusto nilang isipin ng mga tangat bobo na yung 16 trillion, si Pangulong Bongbong Marcos lang ang umutang nun. Yung po yung kanilang, yung po yung kanilang adhikain na ipakita at ipaliwanag sa mga tatanga-tanga at nuknukan ng mga bobot mangmang na mga taga-suporta nila na yung 16 million solong utang lang ng Pangulong Bongbong. Di ba naman mga nuknukan talaga ng mga siraulo eh. Kwentahin nyo na lang mga kababayan kung may nadagdag man dyan na 2 trilyon mahigit, mga kababayan, tignan ninyo, ospital, eskwelahan, mga tulay, building, mga yang MRT extension, at kung ano pa, subway, sa mga magsasaka, sa subsidiya sa bigas, sa subsidiya sa PhilHealth, at napakarami pa pabahay. Kita nyo mga kababayan ko? Tanongin nyo, ano proyekto ni Digong? 2 sardinas at 1 kilong bigas. Tinakot-takot pa tayo. Grabe, di ba mga kababayan ko? Yan ang hindi nila nakikita. Sabi ni Olive Makapagal, happy 50K. Meron ba akong 50K? Pakingi nga. Baka naman paki-Gcash na lang. Grabe, matindi no? Matindi. Kasama na dyan
Ina mo Hoy, Sara! Kasama na dyan sa 16 trillion na sinasabi mo, sa 2 trillion mahigit na inutang ni Pangulo, kasama na dyan yung mga ninakaw mo, ina mo. Kasama dyan yung mga ninakaw mo. Hindi ka nga namin makakitaan kung anong pinaggagawa mo sa mga pondo na yan eh. Dapat sinabi ni Sara, kasama ho dyan yung ninakaw ko. sa utang na nadagdag na 2 trilyon. Oy, tandaan mo. Tandaan mo, Sara, gigil na gigil ako sa'yo eh. Tandaan mo, Sara, 2 trilyon mahigit. Sobrang dami ng mega project. Kasama pa dyan yung mga ninakaw mo. Unawain mo nga. Sabihin mo sa mga tao, 16 trillion na po ang kabuuan, hindi yung utang. Gusto mo kasi sabihin, utang lang ni Pangulong Bongbong Marcos yung 16 trillion eh. Di ba? Yung kulang-kulang 14 million, utang ng tatay mo, yung kalahati nun. Di ba mga kababayan? Utang ng tatay niya. Tuloy. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang. Yan na. Hindi niya yata natatandaan kasi bobo siya. Yung utang ng tatay niya, siya na sa istorya ng Pilipinas ang pinakamataas na may inutang sa Pilipinas na naging Pangulo. Kasama na yan sa kasaysayan, Buday. Kung ikaw si Buday, tatay mo, Budoy. Parehas kayo, manang-mana ka sa tatay mo. Tuloy. Na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. Ayan, mga kababayan, kulang-kulang 13 trillion pala, mga kababayan. Ayun na, sinabi na ni Atty. Claire. Tuloy. At solong utang po ng Administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion. 6.84 trillion. Kulang-kulang 7 trillion. Ang inutang ng inang tatay mo, hindi pa yan ang inutang ng tatay mong. Oo. Hindi pa maputulan ng isang itlog yan. Mga kababayan, nakikita mo at naririnig mo ba yung sarili mo, Buday? Sige, tuloy. As of June 2022, at nagkaroon ng increase ng 115.1%. Kita mo, lagpas doble yung utang ni Aguinaldo hanggang kay President Pinoy. Noynoy Aquino. Ginawa niya, dinoble niya. Hindi ka ba nagtataka at hindi ka ba kakagigil, kakagigil dito si Buday. Kulang na lang lahat talaga. Pasan nila kay Pangulo lahat yung mga ginawa nilang mga kababayan mga kasalanan ng tatay niya. Yan, mga kababayan ko. So, eto pa, meron pa. Ano pa? Pasok! Yan ang banat ng Malacanang sa panibagong tirada ni Vice President Sara Duterte laban sa administrasyon. Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang budol. Hindi natin alam kung sino ba ang budol. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin, na focus sa trabaho at hindi pamumulitika. Correct. Sino ba talaga ang budol? Hindi nagpatumpik-tumpik ang palasyo sa pagbuelta sa panibagong hirit ni Vice President Sara Duterte na Kita niyo pa ba ako? Mga kababayan. Tingnan ninyo mga kababayan panoorin uli natin na tumina yung internet. Nawala yung aso.
mukhang yung aso ko. Oo, live po ito Cyrus. Oo. Sige tuloy. Ulit-ulit ang kanyang issue. Wala na po yatang bago. Dati niya lang po sinabi yan, nagsisisi siya. Kaya nga, mga kababayan, oo. Paulit-ulit na lang, mga kababayan. Baka hindi kayo nagla-live, nire-report na naman nila yung live ko. Oo, nire-report po yan pagka ganyan. Hindi ho sa internet. 3 na nga ho yung internet na pinakabit ko. Para hindi tayo nabibitin, mga kababayan. So yan, mga kababayan. Sige, tuloy. Pagbuelta sa panibagong hirit ni Vice President Sara Duterte na scammer o budol daw si Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo, yung siya sa sarili niya, ibinibintang kay Pangulong Bongbong Marcos. Sara, yan ang problema sa inyo. Hindi nyo po ba napapansin? Ito kung napapansin po ninyo, paring Rapi Carlos. Live ako. Mga kababayan, itong grupo ni kinang-inang to, itong kinang-kinang ito, yan, kinang-inang yan. Hindi nyo ba napapansin sila? Hindi nyo ba napapansin? Banat lang sila ng banat kahit na walang tira. Pero mga kababayan, yung issue nila, hindi nila masagot-sagot. Sinasayang yung energy at bunganga nila sa pagtira na wala namang tama. Pero yung issue nila, kailan ba nila sinagot yan? Hindi nila sinasagot, mga kababayan ko. Yung issue ni Buday sa confidential fund niya, matagal na, hindi niya masagot-sagot, pero halabira siya ng tira kahit na walang tama. Napapansin niyo po ba, mga kababayan? Ibang klase to. Itong babae na to, mga kababayan. Kung nung unang panahon to, malamang sinunog na to ng buhay. Ano pa? Nung araw, mga kababayan, ganyan ang parusa. Ano po? Yung mga ganitong klaseng tao, sinusunog ng buhay nung unang panahon. Wish ko lang, mga kababayan, na bumalik tayo sa mga unang panahon at pamamaraan. Sige, tuloy. Tuloy. Dahil wala raw natupad sa campaign promises nito. Ay, tanga ka talaga kahit kailan. Oo. Wala daw natupad sa campaign promises. Sobra-sobra na nga. Hindi ka na nahiya. Sobra-sobra na yung binibigay niya. Promise, bigas kamo. Nagawa naman kahit papano. Wala na kayong reklamo. 20 pesos na bigas hinahanap mo. Ngayon wala na sa bukang bibig mo. Ano pa, mga kababayan, pabahay. Ayan naman, sa inyong mga lugar, nagkalat yan, mga kababayan. Hindi maitatanggi yan. Yan na nga, isa na nga yung Marawi na talagang inayos ni Pangulong Bongbong lahat, mga kababayan, pinatayo. Sino pa? Mga kababayan, yung mga magsasaka natin. Grabe, no? Ang daming ginawa ni Pangulo, hindi nakikita ng bobo na to. Ang bobo na ito, mga kababayan, oo. Kaya wala kang bewang eh. May serbera naman eh. Kaya ka. Pati bewang eh. Pinansin mo. Walang bewang, lintik eh. Sige, ito na mga kababayan ko. Sige, tuloy na. Sabi tuloy ni Ardayan eh. Ano sabi? 2.6 trillion under PBBM but paid debt of 2 trillion in 2024, mga kababayan ko. Di ba? Buti pa to si Ardayan eh. Alam eh. Di po ba, mga kababayan? Oo. Sa totoo lang, kung eto, mga kababayan, si Sara, pwede na hong pwede na hong maging panghulma ng poste ng Meralco.
Di nyo na kailangan ng panghulma, mga kababayan. Ito lang eh. Pag tumayo si Sara, pwede na, mga kababayan, panghulma ng poste ng Meralco. Yan yan eh. Siyempre pare, di ba? Macho. Macho, guapito. Our beloved Boss Mike. Boss Mike.